morning po sa bawat isa sa atin. Pwede po ba natin batiin po yung mga katabi po natin? Yan. Good po ba yung morning natin? Amen. Naniniwala po ba kayo na God's love is unshakable and His promises never fails? Amen. Sabi po sa Panaghoy 3:21-23, gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay, ito ay laging sariwa bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Kaya ngayong araw po na to, tayo po'y magpuri, magpasalamat sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti at ang kanyang pag-ibig po ay magpakailanman. Hallelujah po. Tayo po pala tayo. Pagmamahal mong lubos ay nahayag at
nakamit dito sa buhay ko. Ang katapatan mo ang nakikita ko sa bawat araw ng pagising ko. Laging nadarama, wagas mong pagsinta sa bawat araw na pagpiling ka. Pangako mo ay naririto. Pangako mo'y magpapatuloy. Pangako mo'y di magbabago. Di magbabago, di magbabago. At susunod sa bawat araw ko. Sa salita mo, O Diyos, pagmamahal mong lubos ay nahayag at nakamit dito sa buhay ko. Ang katapatan mo ang nakikita ko sa bawat araw ng pagising ko. Laging nadarama, wagas ng pagsinta sa bawat araw na mapiling ka. Pangako mo ay naririto. Pangako mo'y magpapatuloy. Pangako mo'y di magbabago. Di magbabago, di magbabago. Pangako mo ay naririto. Pangako mo'y magpapatuloy. Pangako mo'y di magbabago. Di magbabago, di magbabago. Ang katapatan mo ang nakikita ko sa bawat araw ng pagising ko. Laging nadarama, wagas mong pagsinta sa bawat araw na kapiling ka. Ang katapatan mo ang nakikita ko sa bawat araw ng pagising ko. Laging nadarama, wagas mong pagsinta sa bawat araw na kapiling ka. Pangako mo ay naririto. Pangako mo'y magpapatuloy. Pangako mo'y di magbabago. Di magbabago, di magbabago. Pangako mo ay naririto. Pangako mo'y magpapatuloy. Pangako mo'y di magbabago. Di magbabago, di magbabago. Hallelujah po. Sa buhay po, marami pong struggles, pain, and challenges po na kinakaharap po ng bawat isa. At sobrang hirap po makahanap po ng peace sa mundo po. Sobrang dami po ng pagsubok. Amen po. Pero po sa kabila po ng lahat ng ito, nanatili po yung katotohanan na sa gitna po ng anumang pong pagsubok, sa gitna po ng pain, ng mga sakit po, meron pong isang dakilang pinagmumulan po ng kapayapaan, at ito po yung Panginoon. Amen po. Sabi po sa Juan 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang binibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Manahan po tayo sa Panginoon. Lumapit po tayo sa Kanya sa lahat po ng pagkakataon. Mapaoras man po ng kasiyahan o yung mga oras po ng paghihirap po. Dahil po, sa kabila po ng anumang pinagdadaanan natin, matatagpuan po natin sa Panginoon, sa piling po ng Diyos, ang tunay na kapayapaan, kagalingan, pag-ibig at tagumpay po. Hallelujah po.
lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Mag-iwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Mag-iwanag ka sa buhay ko. Mag-iwanag ka sa buhay ko. Mag-iwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Sabi po sa Isaiah 54:10, maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig. Ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Napakaganda po ng verse na to. Sinasabi po dito na ibang magmahal ang Panginoon. Amen po. Hindi po ito tulad po ng pagmamahal ng mundo po. Di po siya, di kanya po bibiguin. Di po ito maglalaho, tulad po ng pagmamahal po ng mundo. Pagmamahal po ng Panginoon ay forever. Isang pangako na hindi po kailanman mapapako. Amen po. Let's pray po. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord God. Thank you po for bringing us together today po, Lord. Maraming salamat po sa wagas na pagmamahal mo, Panginoon.
Your promises remain unshaken po and your love never fails po, Lord. Panginoon, alam mo po ang takbo ng buhay po ng bawat isa, Lord God, ang mga pinagdadaanan po ng bawat isa. Bigyan mo po kami ng lakas upang harapin ang bawat hamon po, Lord God, ng pag-asa po, Lord God, upang magpatuloy po, Lord God. And Lord, you are the God of all comfort po, who heals the brokenhearted and binds up their wounds po. Lord, we trust in your unfailing love. Be near to those who need you most and remind them that they are never alone po, Lord God. In Jesus' name, Amen. Nakaupo na po tayo. Ayan, amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Ayan, sabi po sa Malakias 3 verse 10, sinabi po ng Panginoon, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig, subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang pagpapalang walang sukat. Yan. So, ang pagbibigay po natin ng ating pong ikapu at handog ay isang pagpapahayag ng ating pong pagtitiwala at pagsamba sa ating pong Panginoon. Di ba nga po, sabi niya po sa 2 Korinto 9 verse 7, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So, magbigay po tayo ng hindi po dahil sa obligasyon, kundi yung pagpapasalamat po natin sa kanyang kabutihan sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen. Alam po natin, tapat po ating Diyos na magpala sa bawat isa sa atin ng higit pa sa ating pong inaasahan. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Kaya tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po sa patuloy po na pagtuturo sa amin ng kahalagahan ng pagbibigay para po sa inyo pong kalwalhatian o sa inyo pong kaharian, Panginoon. Magamit po namin ito para po sa lalo pang ikalalago po ng aming pong iglesia. At maging, Lord God, ang pagbibigay po ngayon, Panginoon, ay bigyan mo po ng puso ng meron pong kagalangan, Panginoon. Na wala pong ibang maging handog, kundi ito po'y handog na nagmumula para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ikaw po ang siyang madakilat, maluwalhati sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magsitayo po tayong lahat at buksan ang ating Biblia sa Filipos 2, verse 19 to 24. Umasa ako sa Panginoong Jesus na makakapunta ko agad diriyan. Si Timoteo upang mapanatag ang aking loob kapag aking malaman mula sa kanya ang inyong kalagayan. Wala nang hihigit sa kanya sa pakikiisa sa aking damdamin at pagmamalasakit para sa inyong kapakanan. Ang inatupag lamang ng iba ay ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Hesukristo. Kayo na rin ang nakakaalam sa katapatan ni Timoteo. Kasama ko siya sa pangangaral ng magandang balita. Tinulungan niya ako tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Kaya binabala kong papuntahin siya riyan pagkatapos kong matiyak ang aking magiging kalagayan dito. Subalit ako'y umasa sa tulong ng Panginoon na ako rin ay makakapunta riyan sa lalong madaling panahon. Pwede na po tayong umupo. Okay, magandang umaga po sa ating pong lahat. Ito po yung huling linggo ng buwan ng Marso. Nabawasan na naman yung ating 52 Sundays. No? Ito na lang ba ang natira? 4, 5. Ilan? Ha? 4, 5. Ilan yon? Ilan? 4 plus 4, 8 plus 5, 13. 52 minus 13. Ilan? O, kwenta. Ha? O, 39 ha? Mula po sa Abril, 39 na lang yung ating Sunday. No? So, hindi ko alam kung out of 13, ilan yung Sunday na inaibigay nyo sa Panginoon. Okay. So, atin pong pahalagaan po ang araw ng linggo kasi hindi po natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Di ho ba kayo nagulat? Pagbukas nyo ng inyong mga cellphone, lumilindol na pala sa Myanmar. 7.7 na lindol sa Myanmar. At ito po ay lumikha ng napakalaking disaster sa bawat lugar na yon.
Sa Laos, sa Myanmar, sa Thailand, sa Bangkok especially. Nakikita nyo ba sa TV yung isang gusaling gumuguho pabagsak pa ganon? Grabe, tsaka yung mga gusaling tumatabingi siya sa sobrang lakas ng lindol. Alam po ninyo, yung nangyayari po ngayon sa ating pong bansa, yung nangyari sa California na wildfire, yung nangyari po na sa South Korea din na wildfire, pagkatapos yung nangyari po sa Thailand, hindi po natin pwedeng ikampante yung ating pong bansa dahil meron tayong the big one na pwedeng mangyari, no? Yung Marikina Fault, Valley Fault na tinatawag po nila. Ayaw po nating isipin na wala yan. Wala yan. Di natin pwedeng isipin, isip lang ng tao yan. Ang punto ko po, hindi natin pwedeng isa-isang tabi o walang bahala kung ano po yung nangyayari sa ating pong panahon. Yung inyong mahimbing na pagtulog, hindi mo iisipin nagliliyab na pala yung bahay ng iyong kapitbahay. Di ba may mga ganong kwento? Na madalas ikinagugulat po natin dahil sa mga pangyayaring hindi po natin inaasahan. So, paano po natin ito paghahandaan? Paano nga kung dumating sa puntong nalampasan ko ang mga pagsubok sa buhay, ikinamatay ko, pero yung akin pong sumunod na henerasyon, hindi ko siya naihanda. Kaya alam po ninyo, ito yung panahong we need to be hurry, no? Pinapaspasan na natin ang panahon. Katulad po ng ating mga kabataan ngayon. Gusto namin silang dalhin sa isang camp, gusto namin silang dalhin sa isang youth conferences. Kasi ito yung mga dapat ihanda, lalo sa mga panahong katulad po, marami na po ang papunta na sa kabilang buhay. No, medyo nagkakaedad na, pero yung pong mga henerasyon sa panahong ito ay inabot na ng matataas na teknolohiya. Inabot na tayo ng AI, yung artificial intelligence. Inabot na po tayo doon sa sitwasyong hindi mo na iisipin, hindi mo na gagamitin ang iyong isip sapagkat meron ng mag-iisip para sa'yo. Hindi mo na kailangang magtrabaho sapagkat meron ng magtatrabaho para sa'yo. Balang araw, hindi na kailangan ng pabrika ang tao. Ang kailangan na nila ay mga robot. Meron ng mga restaurant na nagsisilbi na ay robot. Meron ng mga pabrika na ang gumagawa na ay mga robot. Saan mapupunta ang mga tao? Ang mga tao ay mapupunta sa isang manipulasyon ng mga matatalinong tao na hahawak sa kanilang mga kamay at paiikutin ang mga taong hindi nagiging matalino sa kanilang mga pagpapasya. So ito po yung future po natin. No, ito po yung future. Kaya kung meron pong mga pinaghahandaan tayo sa ating panahon, maaring ito yung panahon mo. Pero hindi po pwede na panahon mo lang ang iyo pong iisipin. Kinakailangan ang panahon mo ay maging panahon din nila. Amen ba? Sabi nga ng mga frustrated na mga nangangarap na hindi natupad. Halimbawa, nangangarap kang maging doktora, hindi ka natupad. Ang iniisip mo, tutuparin ko ito sa pamamagitan ng aking anak. Di ba? Kaya yung doktor, nagkakaroon ng anak na doktor din. Yung mga nurses natin, nagkakaroon ng anak na nurse din. Di ba? Kung may anak nga akong lalaki, siguro meron din magpapastor sa kanila. Babae lahat ang aking anak. Kaya sa manugang na lang ako babawi na magpastor sa ating pong simbahan. Si Brian, di ba? Yun yung concept po natin . Kinakailangan po nating isalin ang kasalukuyan ko na mabuting ginagawa ko doon sa mga susunod na susunod sa akin. Kaya ang paksa po natin ngayon ay ako ngayon, bukas ikaw naman.
Hindi nyo ba nakikita yung ating mga yada worship? Panahon ni na Brian, ni na Harlen, ni na Hazel, tsaka po ni Hart. Pero ngayon, tinan po ninyo, sila nung panahon na yon, pero dumating ang panahon, sila naman ngayon. Si Gab, si J-Rod, si Ayesha, si Migs, naulit ko na si Gab, magiging doble naman. Gab, si Aiki, medyo nagka-problema lang sila ngayon. Ngayon, si Brooke, si Ethan pa. No? So, ibig sabihin, dumating yung panahon ni na Brian, pero dumating din yung panahon ng mga sumunod. Hindi pwedeng kami na lang lagi. Talagang darating po ang panahon, aalis ang isa, merong papalit. Okay. Si Hermes ay magpapaawit din dito pagdating ng araw? Multimedia. Si Chubbs, ano ang magiging papel niya dito? Manager si Chubbs dito. Okay? Kaya meron po tayong sinasabi dito, nobody is indispensable. Hindi talaga pwede. Pagdating ng si Tatay Pastor ng ibang bansa na, halimbawa, tumagal ng panahon doon, mga 6 na buwan. Hindi naman pwedeng hihinto din kayo ng 6 na buwan. Di ba? May papalit at papalit dito. Pwede nating ibigay kay Kuya Doy ang church habang wala ako. Kuya Doy, ikaw dito muna. Marami tayong pwedeng magawa sa katotohanan. Pero kinakailangan po natin itong ihanda kasi hindi po lahat ay nagsasabing kung ako ay mawawala, hihinto ang gawain. Okay? Pangalawa po, me, time, talent. Ako, oras ko, talento ko. Ngayon yun. Pero darating ang panahon, talent mo, oras mo, ikaw naman. Sabi ko nga, now is my time, tomorrow is yours. Diba? 3 taon tayo, halos 1 taon naming tsinaga ang online, ako ang nagtuturo. Hindi nyo ba napansin yun? Wala namang pumapalit sa akin. Wala namang pumapalit sa akin. Ay, nako, yung mga bantay pinto natin. Okay. Wala namang pumapalit sa akin sa loob ng halos 1 taon. Hindi nyo ba napapansin? Palagi na lang ako ang nagtuturo. Pero ano ang nangyari after ng pag-ikot ng taon? Sino na ang nagtuturo kapag meron tayong online prayer meeting? Di ba kayo-kayo na? Di ba? Kasi hindi nga pwede na palagi na lang ako. Probably now is my time, but tomorrow is yours. Ikaw naman ang kasunod. So ano po yung mensahe na atin pong matututunan sa umaga pong ito? Unang mensahe, kailangan ang paghahanda. Okay. Ngayon, meron ditong istorya siguro unahin natin yung talata, anak. Sa Pilipos Kapitulo 2, talatang 19 hanggang 20, ang sabi po dito, umaasa ako sa Panginoong Yesus na mapapapunta ko agad riyan si Timoteo. Mayroon tayong isang karakter, si Timoteo, upang mapanatag ang aking loob kapag aking nalaman mula sa kanya ang inyong kalagayan. Wala nang hihigit sa kanya sa pakikiisa sa aking damdamin at pagmamalasakit para sa inyong kapakanan. Ang inaatupag lamang ng iba ay ang kanilang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Hesukristo. Meron po kasing damdamin na I don't care. Alam mo yon, wala akong pakialam. No? Basta magsisimba ako, sasabay lang ako sa agos, pero wala akong pakialam. Problema nyo yan. Hindi ko yan problema. Pero si Apostol Pablo nakahanap ng Timoteo.
kay Timothy. Ang tawag doon ay nakahanap ng isang madidisipulo. Ang pangalan dito ay si Timoteo. Sabi niya, ihahanda ko itong mabuti. At siya po yung naging pastor ng iglesia sa Efeso. Huhubugin ko to. Kaya pag binasa niyo po yung una at ikalawang Timoteo, ito po ay pangaral at aral niya sa paghuhubog niya kay Pastor Timoteo. Ngayon, sabi niya, kinakailangan ko itong ihanda. Kinakailangan ko itong hubuging mabuti. Lalo pat ako po ay nasa isang sitwasyon na hahantong ako sa pagkabilanggo. Okay? Nakanganib ang buhay ko. Ako ay pinagkakaisahan. Pinagbabawalan nila akong mangaral. Kailangan pag ako ay nawala, merong papalit. Ngayon ay araw ko, pero darating ang panahon, hindi ko na araw. Meron ng papalit sa akin sa kinabukasan. At ito ay si Timoteo. Yun din po yung ginagawa dito po sa atin. Meron po mga partikular na mga individual na inihahanda po natin. Pag nakita po natin sa kalipunan ng ating pong grupo na meron pong nagpapahayag ng kanilang damdamin, agad-agad po natin silang binibigyan ng pansin at inihahanda po natin. Ganon po yung nangyari dito sa Yada Worship. Merong nagpahayag ng kagustuhang tumugtog. Merong nagpahayag ng kagustuhang magpaawit. Merong nagpahayag na kagustuhang mag-drum. Ang ginawa ng mga nauunang mga kuya at ate, kinakailangan itong ihanda sa kanila. Kaya nga sabi dito, yung paghahanda ay nagbibigay ng kapanatagan. No? Yung paghahanda ay isang sitwasyon na maipagmamalaki mong patotoo. Kita nyo na, hindi nyo ba napansin? Isang malaking patotoo na wala na si Harlen dito pero may tumayo. Wala na si Kuya Ryan pero meron tumugtog. Hindi nyo ba napansin? Wala na si Ate Hazel pero meron tumugtog. Meron pumalit. So, anong nangyari? Hindi ito basta nangyari ng bigla na lang. Ito ay bumilang ng maraming buwan at panahon ng paghahanda na magbibigay ng kapanatagan kapag ito'y pinakawala na. Pag ito'y ipinaubaya na, panatag na. Kaya sabi ni Pablo, panatag ako na si Timoteo na aking hinubog ay makapunta na agad dyan upang kayo'y matulungan sa iglesia sa Efeso. Sabi niya, wala nang hihigit sa kanya sa pakikiisa sa aking damdamin at pagmamalasakit para sa inyong kapakanan. Eh, ganun din naman eh. Yung bang paghahandang ginagawa ng Yada Worship para doon sa mga sumusunod na team ay para sa sarili? Ito ba ay ginagawa para sabihin sa kanilang sariling gusto na naming magpahinga? Di ba? Hindi. Ito ay paghahanda, hindi para magpahinga ka, hindi para tamarin ka na, hindi para magkaroon ka na ng mga excuses na pagod na ako at kayo naman. Ang iniisip po ng mga tao na nagsisipaghanda sa mga gusto po nilang hubugin, hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa darating na mga araw at panahon. Di ba? Kaya nga sabi, umaasa ko sa Panginoong Hesus na mapapapunta ko agad yan si Timoteo upang mapanatag ang aking loob kapag aking malaman mula sa kanya ang inyong kalagayan. No? Kaya yung kung ikaw ay naghahanda o meron kang pinaghahandaan o tinuturuan, ito po'y isa ring damdamin ng pagmamalasakit. Ngayon, ang tanong, eto, okay na ba sa inyo si J-Rod? Hindi nga, totoo, parang nanay lang ang sumisigaw eh. Tsaka tatay lang eh. Okay na sa inyo si J-Rod na makitang tumutugtog siya? Kahit na yung paa niya, yung tuhod niya, namamaluktot dito. Sobrang tangkad niya. Eh, si Gab, okay na sa inyo? Okay na, pwede lang hindi si Ryan, si Gab na lang. Okay na sa inyo?
Di ba? Oh, si Hazel na lang nakikita kong hindi si Heart na lang ang hindi ko pa nakikitang may pumapalit. Parang si Nigel napapaibig Habang tumutugtog, ganun si Nigel napapansin ko Okay? Itong si Gab, si Aiki, okay na sa inyo si Aiki? Bagamat wala si Aiki ngayon? Sino pa bang na-develop? Si Aiki. Si Ayesha, okay na ba si Ayesha? Ito ang talok. Kuya Chris, wag ka sisigaw Si Migs. Ako, yan sinasabi ko dito. Nagkakaroon na ng kompetasyon. Anak ko yan. Ganyan na. May mga, si Brooke pala, okay na. Si Ayesha, okay na. Si Brooke, isang araw tatayo dito? Ay, grabe, ibang klase na to. Iyon yung susunod na mensahe sa atin. Kailangan ang pagsaksi. No? Kailangan yung pinaghahandaan nila na ginagamit na ng Panginoon ngayon, kinakailangan merong pagsaksi mula doon sa mga nakakakita. Di ba? Hindi naman maganda sa ating pandinig kung ang ating madidinig. Ano ba yan? Mabuti pa yung una. Mabuti pa yung iba. Mabuti pa yung naunang nagpaawit. Bakit ba naman pinalitan agad ngayon? Kapangit-pangit naman nung pinalit. Pangit sa pandinig, di ba? Pero yung approval ninyo, doon sa mga kabataang sinabi ko, nagsabi kayo ng yes, nagsabi kayo ng oo, masaya kayo, ibig sabihin nun, approve na approve yan. Ibig sabihin nun, tagumpay yung paghahanda ng mga unang Yada worship team patungo doon sa pangalawang Yada worship junior team natin. No? Kailangan natin ang pagsaksi ng ng mga taong nasa paligid, ng mga totoong may nilalaman ng puso, na merong pagpapakita ng katatagan. Tingnan nyo, Pilipos 2:21-24, basahin natin. Ang inaatupag lamang ng iba ay ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Hesukristo. Kayo na rin ang nakakaalam sa katapatan ni Timoteo, kasama ko siya sa pangangaral ng magandang balita, tinutulungan niya ako tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Ganun ba ang kwento at kasaysayan ng mga batang ito? Di ba ganun? Hindi sila uma-absent, nagtatricycle sila papunta dito. Iniiwan nila yung mga gawaing bahay para sa ganitong mga paghahanda. Di ba? Hindi sila katulad nung naunang talata. Ang inaatupag lamang ng iba ay ang sarili nilang kapakanan at ang hindi kay Hesukristo. Sila yung mga may damdamin na meron pong pagtulong tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Kaya sabi ng 21 at 23, kaya binabala kong papuntahin siya riyan pagkatapos kong matiyak ang magiging kalagayan ko dito. Ang implikasyon po sa atin, kung ito'y handang-handa na, makikita nyo, kami ngayon, pero isang araw, sila naman. At nangyari nga, pagkatapos ng matagal na panahon at pagtsatsaga, nangyari nga, sila na nga yung mga tumugtog at sila na nga yung nakikita nating gumaganap. Amin ba yun? Kaya ganun din po yun. Pagdating po ng panahon, hindi pwedeng si Tatay Pastor lang ang palaging nasa pulpitong ito. Isang araw, makikita ninyo dito si Kuya Joel. Kapalit ko. Si Kuya Chris, kapalit ko. Parang wala nag-aamin kay Kuya Chris. At palagay ko, ito, may mag-aamin dito. Si Kuya Alvin, kapalit ko. Kaya lang, ang problema natin, pag si Kuya Alvin, baka abutin tayo ng 2 oras, no? Ayan. Pero ibig ko sabihin, ang punto, hindi pwedeng palagi na lang ako. Darating ang panahon, kailangan nyo rin tumayo dito, magsalita dito, magbigay ng inspirasyon dito, at palakasin ang loob ng bawat isa. Sabi ni Kuya Jun, Tatay Pastor, ako rin.
Oo, sige, sasama kita kasama ni Kuya Doy. Ikaw din. Yan. Lahat na kayo isang araw. Magkakaroon tayo ng pagsasanay sa pagsasalita sa pulpito. Darating ang panahon, iisa-isahin ko kayong bibigyan ng pagkakataong gamitin ng Panginoon. Para alam niyo naman kung paano kumabog ang dibdib dito sa pulpito ito at manginig ang tuhod, no? Pagdating dito. Okay. So pangatlo po, hindi naman maiiwasan na magsakripisyo tayo. Pero kinakailangang malampasan po natin ito. Kailangang malampasan ang bawat sakripisyo. Ang isa pang karakter dito ay si Epaprodito. Ayan. Tama ba? Okay. Ang isa pong karakter dito sa pinag-aaral natin ay si Epaprodito. Ito naman, iba naman ito. Si Epaprodito, para din siyang si Timoteo na nahubog na ni Apostol Pablo. Si Timoteo, ang kanyang karakter, uhubugin ko siya. Ihahanda ko siya. Okay? Para pag ako'y wala na, siya naman yung ipapalit ko. Isusugo ko siya sa iglesia sa Efeso. Si Epaprodito naman, iba naman ang istorya. Nahubog ko na siya, marami na akong naituro sa kanya, nadisipulo ko na siya ng maayos, at kita nyo naman, kahit na ikamatay niya, okay? Yun ang kwento eh. Kahit na magkasakit siya, na halos ikamatay niya, hindi mo siya mapipigil na maglingkod sa Panginoon. Alam nyo, pag dumating po kayo sa level na wala na kayong dahilan, na hindi ang Diyos ang inyong uunahin, ibang klaseng mga anak kayo ng Diyos pagdating ng araw. Pero pag ang inyong pong level, kunting dahilan, ayaw nyo na, hindi po kayo aangat. Sabi ko nga sa inyo, ang pamantayan ko sa paglilingkod, mula nung makilala ko ang Diyos, yung hindi ko na kayang lumakad. Pero hanggat kaya kong lumakad, kaya kong mag-face mask, kaya kong uminom ng gamot, mawala lang yung malat, yung lagnat. Kahit ako'y nasa isang sulok lang at nakikinig, kahit hindi ako kumamay sa tao dahil ako'y medyo masama ang pakiramdam, okay lang. Huwag ko lang makita ang sarili ko na hindi ko nilampasan, hindi ko nagawang magsakripisyo para sa Panginoon. Oh. Dahil po sa ganong practice na kinasanayan ko, kita nyo, hanggang ngayon, sa 30 mahigit na paglilingkod ko, hindi ko naramdaman sa sarili kong tinamad ako pagdating sa gawain ng Panginoon. Ano ba ang kalagayan ng pamilya ko ngayon? O, di ba? Yung aking biyanan ay kinuha na ni Lord. Supposed to be, pwede nang idahilan ng pamilya ko eh. Pwede nang sabihin ng aking pamilya, wala tayong service ngayon. Eh, ano naman ang gagawin namin doon? Nakatayo, nagkwekwentuhan, palalampasin namin yung ganitong oportunidad. Naiintindihan niyo po bang ibig ko sabihin? Kailangang dumating sa punto ng isip mo na ikaw mismo ay nakikipaglaban. Inilalaban mo. Walang dahilan. Mga anak, bakit hindi tayo makakasimba? Eh kasi nasira yung sasakyan. Ano naman kung nasira? Ito, may pamasahe naman tayo. Mamasahe tayo. Pag dumating sa punto na gano'n na yung level ng iyong kaisipan, ewan ko lang kung kaya pa kayo tibagin ng kaaway. Hindi na kayo kakayanin. Kunting lagnat, dahilan na para hindi mag-church. Kunting kibot lamang na parang may kunting abala, hindi na tayo mag-church. Pag hindi nyo ito napaglabanan, mga kapatid, tingnan po ninyo, 13 linggo na ang nakaraan. Ilan sa 13 ang inyong isinimba? Sige nga. Baka 5 lang. 52 na nga lang ang ibinibigay ng Lord eh. Sa isang taon eh, aabsinan nyo pa. Samantalang sa 365 days, 300 plus ang ibinibigay sa iyo ng Diyos para sa iyong sarili. Ang sa Kanya ay 52 lang. Hindi mo pa pupuntahan. Bakit? Anong dahilan?
Sasabihin natin pamasahe. Ba't hindi mo pinagandaan mula Lunes, alam mong Linggo sisimba ka? Nakuha niyo po ang ibig ko sabihin. Sabi ko nga sa inyo, hindi po ako nagyayabang, pero yung sipag kong ito, sa gawain ng Panginoon, na na-impluwensya ng aking mga anak, hindi nila nakita sa akin ni konting dahilan na ako'y hindi gagawa para sa Panginoon kung kaya din lang ng aking katawan. Meron na lamang po tayong natitirang ilang linggo sa buong isang taon. Ipahayag naman natin na kahit konti, nagawa mong magsakripisyo para sa Kanya. Mga kapatid, kung mahal talaga natin si Lord, kagaya ni Epaprodito, na mamaya ibabasahin natin, magugulat po kayo, ipinaglalaban niya ang tawag ng kanyang katungkulan, walang lugar sa kanya ang paghihinto at panghihina, at lagi niyang ipinapakita ang kahandaan at kagustuhan. Para maintindihan ninyo ako, basahin po natin ang Pilipos 2:25-30. Inisip kong kailangan ng papuntahin dyan ang ating kapatid na si Epaprodito, na aking kamanggagawa at kapwa-kawal ng Diyos na isinugo ninyo, anong trabaho niya? Upang magdala ng inyong kaloob at upang makatulong sa akin. Anong trabaho ni Epaprodito mula dito sa inyo? Magdala ng tulong kay Apostol Pablo. Yun ang trabaho niya eh. Okay? Si Timoteo naman, galing sa labas, papupuntahin niya dito. Si Epaprodito naman, galing sa loob, papupuntahin niya sa kanya. So may dalawang tao tayong karakter. Pero tingnan ninyo, upang makatulong sa akin. 26. Sabik na sabik siya sa inyong lahat. Nag-aalala siya dahil nabalitaan ninyong nagkasakit siya. Totoong siya'y nagkasakit at muntik nang mamatay. Subalit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya kundi pati ako upang huwag nang madagdagan pa ang aking kalungkutan. Kaya nga nais kong makapunta na siya riyan sapagkat alam kong matutuwa kayong makita siyang muli. Sa gayon, mawawala na ang aking kalungkutan. Kaya tanggapin ninyo siya ng buong galak bilang isang tunay na lingkod ng Panginoon. Igalang ninyo ang mga taong tulad niya sapagkat muntik na siyang namatay. Alang-alang sa gawain para kay Kristo. Itinaya niya ang kanyang buhay sa paglilingkod upang mapunuan ang hindi ninyo kayang gampanan. Alam niyo po, nung kami po ay unang nakakilala sa Panginoon, ang trabaho po ng daddy ko ay janitor sa loob ng simbahang napakalaki. Nung panahon na yon, ang simbahan po namin ay hindi gamit ay mga upuang ganyan na madaling ligpitin. Nung panahon na yon, ang unang simbahan po namin ay yung pews. Yung upuan na mahaba na kahoy, nayari pong mga nara. Ang bigat nun. Ang bigat nun. Pero ang daddy ko po ang janitor nung panahon na yon. At dahil hindi kaya ni daddy na maglinis at maglampaso ng biglaan, tumutulong po yung aking kapatid na pastor na rin po ngayon. Parang dalawa po sila. Ang laki po nun. Naku po, grabing simbahan yon. Pero kinakailangan pong i-floor wax, bunutin, kinakailangan pong itabi yung mga pews, pagkatapos ibabalik uli. Sakripisyo. Pero alam po ninyo, kahit pagod na pagod, kasi ang daddy ko po nagtatricycle pa. 3 po ang trabaho ng daddy ko eh. Ang daddy ko ay switchman doon po sa PNR, Philippine National Railways. Siya po yung nagpapalipat ng tren papunta doon sa kabilang railes. Diba, tatakbo yung tren, palilipatin mo sa kanan. Meron po doon sa gitna ng railes na kinakabyo para tatimingan mo yung tren, lilipat sa kaliwa, lilipat sa kanan. Switchman po ang tawag doon. So po, pagkatapos, sa gabi, nagtatricycle. Ganun po siya kasipag.
Pagkatapos, tinanggap pa niya yung pagiging janitor ng church. Tawag dito, temple keeper. Ang tawag sa ibang termino. Kita niyo po yung sakripisyong yon? Pero ano po ang ginawa ni Lord sa kanya? Mula sa pagiging janitor, sa dami ng matatalinong mga tao, mga miyembro ng panahon na yon, alam niyo kung sino naging chairman? Daddy ko. Ng ilang termino. Alam mo kung sino ang mga kausap niya? Mga abogado, mga engineer. Sino ba si daddy ko? Switchman lang. Tricycle driver lang. Pero sino ba siya ngayon? Naging chairman siya ng isang malaking iglesia. Dahil sa mga sakripisyong ipinakita niya para sa Panginoon. May mga pagkakataon, nanginginig na't nilalagnat. Pero dahil siya po ay temple keeper, kinakailangan niyang puntahan para makita at magampanan yung kanyang tungkulin. Ano ang naging bunga? Naging pastor din siya. Ano ang naging bunga? Natutunan niyang umakyat sa bundok sa mga aita, magparot parito para maabot lang ang gawain ng Panginoon. Alam po ninyo, pag nalampasan po ninyo ang lahat ng mga dahilan ninyo, lahat ng dahilan natin para hindi tayo makagampan ng ating tungkulin, ibang klaseng mga Kristiyano kayo pagdating ng araw. Hindi kayo kayang tibagin. Dumating man ang panahon, ang teknolohiya ay tumaas ng tumaas. Dumating man ang panahon na ang teknolohiya ay nag-iiba na papunta sa atin, na parang tayo ay iipitin, gigipitin, hihigpitan para magpatuloy sa Panginoon. At nasanay po kayo na maging matapang at maging matatag. Nasanay po kayo na ipaglaban kung ano ang tama, gawin kung ano ang tama at nararapat. Isipin na ang Diyos ay palaging prioridad sa buhay ko. Isipin na ang Diyos ay palagi po siyang nangunguna sa buhay ko. Tulad ni Epaprodito na ipinagmamalaki ni Apostol Pablo. Yang taong yan na nagdadala ng tulong sa akin, na inyong isinusugo sa akin, alam ninyo, halos ikamatay niya ang lahat ng ito para sa gawain ni Kristo. Alam ninyong itinaya niya ang kanyang buhay sa paglilingkod para sa akin, mapunuan lang ang hindi ninyo kayang gampanan. Kaya mga kapatid, one day, hindi na ako, ikaw na. One day, ikaw na ang isusugo. One day, ikaw na ang kailangan. Ngayon, si Tatay Pastor, bukas, ikaw naman. Ang tanong lang dito, tatanggapin ko ba yung hamon ng paglilingkod sa Panginoon? Yung hamon ng pagsasakripisyo para mabigyan ko ng kaluguran ang aking Panginoon. Mga kapatid, mga anak namin sa pananampalataya, papunta na tayong 3 taon. Hindi na tayo sanggol. Kailangan nyo nang kumain paunti-unti ng mga karne, paunti-unti ng mga solid food. No? Nagkakaedad na po tayo. Ako, 2 taon na lang. Senior citizen na. 60 na. Ano sabi ko sa aking may bahay? Ma, pagdating ko ng 60, ikaw ay 60 na rin. Graduate ka na sa trabaho mo. Graduate na yung ating pagpaparal sa mga anak. Ano sabi ko sa kanya? Mama, gusto ko, pag edad ko ng 60 at 60 mo, wag na tayong maghihiwalay. Kung saan ako naroroon, naroon ka. Kung saan ako pupunta na paglilingkod, kahit anong layo, magkasama na tayo. Yung huling lakas na ibibigay pa sa atin ng Diyos, uubusin na natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kita nyo? Sana dumating din kayo sa ganong kaisipan. Bata pa kayo, kabataan pa lang kayo, sana nag-iisip na kayo na huwag masayang ang panahon at oportunidad na mapaglingkuran ang Panginoon. Mga kabataan, kami ngayon, susunod, kayo naman. Amen ba mga kabataan? Nakakaedad na kami, mga tatay at nanay nyo, inihahanda na namin kayo para sa susunod na laban sa paglilingkod sa Panginoon.
Okay, so April na po tayo sa susunod. April 6, ang first Sunday. I-perfect na natin hanggang December. Huwag na po tayong umabsent at magsama-sama tayo sa gawain ng Panginoon. Tayo po tumayong lahat. Aawit tayo kay Lord. Anong aawitin natin sa ating Panginoong napakamapagmahal? Yung huling inawit natin kanina. Yung huling inawit. Okay. Oh, kita nyo na. Nanliliit talaga ako sa mamang ito pag ito'y dumaan sa aking tabi. Pero hindi nyo napasin ng mga kabataan natin ngayon. Hindi na sila mga baby na tingnan. Hindi nyo napapansin. Hindi na sila dati ang cute, alam mo na yun, cute. Pero ngayon, si Ethan po ay magpe-pray natin. Meron daw po siyang UTI. So, nasa hospital siya ngayon for check-up. Pag-pray po natin. Kanya-kanya lang po tayo ng mga pagsubok sa buhay. Teka, ba't kayo naandyan? Dito kayo. Dito lang. Huwag niyo akong i-expose dito masyado. Dito kayo. Dito kayo. Karapatan niyo yun. Dakila sa mundo, ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang kapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Yung ibang Yada worship, please come home. Ryan, Harlen,
Jen Hermes, please come on. Dito kayo. Doon kayo. Eloy. Mga minamahal naming anak sa Panginoon, sila po ang naunang henerasyon na sinundan ng pangalawang henerasyon. Panahon nila ngayon, isang araw, kayo na. Amen? Palakpakan po natin sila. Tingnan niyo po kung gano'n na sila karami. Alam po ba ninyo ang dahilan kung bakit kami po ay naluluha na pamilya? Kasi dati kami lang eh. Dati sila lang, kami lang talaga. Wala kami talagang katuwang. Kami lang talaga. Pero ngayon, tingnan po ninyo, ang dami na po natin. Salamat. At least si Harlen at saka si Brian, nakakuha na ng team. Si Tatay Pastor, wala pang kagrupo eh. Antayin ninyo ang kagrupo ko. Ipapakilala ko sa inyo, sunod-sunod. Ang mga kagrupo ko, darating ang araw, eto na sila, nasusunod. Ako naman, susunod sila. Atin pong i-stretch yung ating mga kamay towards them at ipapanalangin natin sila. Kayo naman, inyo pong itaas ang inyong mga kamay bilang pagpapasakop sa Panginoon. Aming Diyos, aming Panginoon, narito po ang mga kabataang ito. Tingnan niyo po sila, Panginoon. Sila po yung nagbigay ng oras, nagbigay ng buhay, nagbigay ng talento. Sila po yung kinakitaan ng pagsasakripisyo. Sila po yung kinakitaang hindi nagdadahilan. Wag lang silang makapaglingkod sa iyo. Sila po yung kinakitaan ng kanilang kagalakang kayo po ay paglingkuran. Kaya naman sila po yung pinagkatiwalaan na maglingkod, gumampa ng kanilang tungkulin tuwing meron pong pagsamba sa iyo, Panginoon. Salamat po sa mga tinuruan ninyo na mga naunang nanguna para po sa Yada Worship. Si Harlen, si Brian, Panginoon, ang mag-asawang ito, yung kanilang dedikasyon kung paano sila nagkaisa at nagkasundo para tipunin ang itong napakalaking grupo ngayon ng mga manunugtog. Hallelujah, Lord. Napakabuti po ninyo. At hindi lamang sila tinuruan na gamitin ang kanilang oras, gamitin ang kanilang talento, kundi hinubog ang kanilang puso na gustuhin nila na paglingkuran ka anuman ang mangyari. Katulad ni Epaprodito, sukdulang nagkasakit at halos ikamatay na, handa pa rin ibigay ang buhay sa paglilingkod sa iyo. Katulad ni Timoteo na nagpasakop sa kanyang disipulo, sa kanyang taga-disipulo, nagpahubog, natuto, nag-aral, at ngayon ay naging handa para isugo sa isang gawain ng paglilingkod sa iyo. Kami naman na naririto, na nanunood, nakikinig at nakikipanalangin para sa kanila. Isang araw, minimithi din ang aming puso na katulad din nila. Sila ngayon, susunod Panginoon, kami naman. Sila ngayon ang ginagamit mo, susunod Panginoon, kami din ay magpapagamit sa iyo. Napakabuti po ninyo, aming Diyos. Itinataas po namin ang iyong pangalan sa Diyos na mapagmahal na lagi pong naandyan. Kailanman ay hindi kami binigo. Sa panahon ng aming pagkakasakit, kami po'y iyong pinagaling. Sa panahon ng aming paghihina, kami po'y iyong binigyan ng kalakasan. Kaya ngayon, pinagkakaisahan po namin ang kagalingan po ni Ethan, Panginoon. In Jesus' name, ang kagalingan po ni Ethan ay kanyang ay iyo pong ipagkaloob right now, Panginoon, sa batang ito na ginagamit mo rin bilang manunugtog ng Yada Worship.
maging si Ethel, Panginoon, na kanyang ina. Dalangin ko po, Diyos, siya po'y kasama rin dito sa team na to, Panginoon. Kaya kami dumadalangin lahat na palakasin, patatagin ang buong Yadaw worship sa mga future nilang ministry. Kalugdan niyo po sila. Narito po kami po ay katuwang lamang. Maging sa damdamin po ng aking asawa at ng kanyang pamilya na namatay na po ang kanyang nanay, bagamat nasa iyo ng piling. Pero ang damdamin po ng kalungkutan ay naroroon. Kaya naman kami po ay nakikisa sa buong pamilya po ng Relox. Ibigay niyo po, O Diyos, ang kalakasan at kaaliwan sa kanilang pagdadalamhati, aming Panginoon. At sa iyo pong pag-iingat sa amin, maging sa amin pong paghiwa-hiwalay mamaya. At sa Diyos na mapagmahal, sa Diyos ng pag-ibig, sa Diyos na hindi kayang sukatin ang kanyang kagandahang loob, sa Panginoong Jesucristo na aming Panginoon tagapagligtas, sa banal na Espiritu, siyang tatak at katibayan ng aming kaligtasan, ang siya lamang mag-ingat, gumabay at maluwalhati ang iyong pangalan araw-araw, tuwi-tuwi na sa aming buhay, mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. Sabay-sabay tayong Amen.